Nagpunta po kami ng Canada as tourist and dito po sana ipapromise yung work permit as promised by the CEO. Pero wala pong nangyari. We pay this hard-earned money and please talk to us. Sana po matauhan naman po kayo dyan. Hindi naman po namin pinulot yung pera namin. Ang ayos-ayos po ng pag-uusap natin nung gusto nyo pa kaming pagbayarin. Ngayon po na hindi nyo naman na-meet yung mga promises nyo, sana panindigan nyo rin po kung anong nakasulat sa kontrata natin na i-refund nyo yung pera namin pag hindi po kami nakakuha ng job offer. Walang bumaba na kinatawan ng PLC para harapin ang mga nagprotesta. Kinalaunan, dumating na ang mga pulis para pahupain ang sitwasyon. Tourist visa. Ito yung mabilis makapasok sa Canada, pero kung papasok ka as tourist visa at ang balak mo ay makapagtrabaho at manirahan dito ng matagal, ay mas malaki ang chance mo na mapauwi ka ng luhaan kaysa magiging successful sa mga balak mo na makahanap ng trabaho dito sa bansa. Maraming kabayan ang naniniwala at nagpapaniwala na magandang opportunity ang kumuha o mag-apply ng tourist visa at pumasok dito sa Canada at maghanap ng trabaho para makakuha ng permanent residency at kung eligible na sa pagiging citizen ay mag-a-apply sila. Bad idea, kabayan. Ang public policy na ito ay temporary lamang kahit na in-announce ng Government of Canada na magtatapos ito ng February 2025. Pero since temporary siya, anytime pwede nilang bawiin ito. Ang public policy na ito has some limitations and conditions that makes it difficult to use and risky. Kung hindi naman strong ang ating skills o na pwedeng mag-compete sa labor market ng Canada, ay wag nang tumuloy, kabayan. Wag din tayong mangutang para mag-risk sa paraan ng tourist visa sa pagpasok dito dahil wala po itong garantiya. Huwag tayong sumugal sa isang bagay na walang kasiguraduhan. Meron naman pong maraming alternative na pwede tayong mag-migrate sa Canada ng legal at safe po. Na hindi mo kailangang makipagkompetensya na maghanap ng trabaho sa mga international student. Aside from that, meron ding mga lokal na mga estudyante na naghahanap dito. Meron ding mga temporary foreign workers na naghahanap ng trabaho, permanent residents, citizen, halos lahat naghahanap ng trabaho. Kabayan, isipin po natin. Pumasok po tayo dito as tourist, wala po tayong work experience dito sa loob ng Canada. Kaya mas malaki ang chance na hindi tayo makakahanap ng trabaho. Dahil siguro sa mga nakikita nila sa social media, yung mga nagpo-post na naka-tourist visa at nakakuha ng trabaho. Kaya naiinganyo din sila. Pero kabayan, alam mo ba, kung papasok po kayo dito sa Canada at gusto nyong sumugal, isip-isip muna, kabayan. Bago tayo magbitaw ng pera, dapat tanungin muna natin ang ating sarili kung ano ba ang skills na meron tayo na in demand sa Canada. Pasok ba ang skill ko o profile ko sa Canadian labor market? Naka-tourist visa tayo. Kailangang i-maintain natin ang ating status. Naisip mo ba natin na pag nag-expire ang ating visit visa at hindi tayo nakahanap ng trabaho, ano po ang magiging next move natin? Sasabihin ko po ulit ito. Nabanggit ko po ito sa video na ginawa ko po previously. Itong video na to. Kung napanood nyo po, binanggit ko po dyan na wag pong maniwala sa mga false hope ng agencies or consultant. Kasi panigurado, kabayan, 99% ay talagang iiyak ka sa dulo. Uuwi kang luhaan. At hindi lang yan, ubos ang pera mo. Sayang ang pera at panahon. Kabayan, kailangan po natin palaging mag-double check at mag-research. Kahit na nakikita nating meron nakatayong opisina ng agency dyan o may mga pinapakitang dokumento ang isang consultant sa'yo, ay kailangan po nating mag-background check at mag-research. Dig deeper po para hindi po mapapahamak. Ito ang mga risks na maaari mo makaharap once ma-process ang work permit mo. Dapat naka-align ang work experience sa LMIA mo. Pag di naka-align, ay malaki ang chance na ma-refuse po ito. You will undergo medical, security checks, which may delay the processing time of your work permit. Walang garantiya po na ma-approve
or ma-process ang application mo ng mabilisan, ma-refuse or ma-delay. You will have to leave Canada or need mo mag-apply for another status before your visitor visa expires at walang refund ang binayad mo na fee sa IRCC kahit na magwelga ka pa. Kung halimbawa po, you manage to obtain a work permit under this public policy as tourist visa, hindi nagtatapos dyan ang risk at challenges mo dahil magtatrabaho ka lang sa employer who made the job offer. This limits your mobility and flexibility sa Canadian labor market. Kung gusto mong mag-change ng employer or jobs, you will have to apply for a new work permit and meet all the requirements again. Wala din po kayong legal protections or rights as a worker in Canada if your employer abuses you, underpays you, or fire you na walang notice. Or kung mag-decide si employer na i-withdraw ang support nila or i-report kayo sa authorities, ay wala po kayong magagawa. Sa katunayan po, hindi naman po natin kailangang kumuha ng consultant or dumaan ng agencies kung mag-a-apply po tayo dito sa Canada. Marami pong gumagawa ng do-it-yourself at nagiging successful naman po sila. Lahat po ng information ay available po sa IRCC official website ng Canada. Kailangan po nating mag-exert ng effort sa pagre-research at palagi ko po itong binabanggit sa mga previous video ko para po hindi po tayo maloloko. Sa panahon ngayon, andyan na po lahat sa social media. Pero hindi po ibig sabihin na maging kontento sa isang sagot. Dig deeper po sa pagre-research. Kung dadaan po tayo sa isang consultant or sa agency, kailangan po mag-background check at magtanong-tanong po. Pero it doesn't mean na kung nakita mo sa social media ay susundin mo din. Dahil nabanggit ko din to sa video na to na hindi lahat ng vloggers ay nagsasabi ng totoo. Kung ang balak po talaga na pumasok dito sa Canada para manirahan dito ng matagal at magkaroon ng permanenteng status, alamin ang mga permanenteng pathway at nakadepende po sa lugar kung saan po in demand yung mga skill natin. Mahirap po, walang shortcut. Pwede naman po tayong maghanap ng designated employer sa labas ng Canada. Kung hindi ka handa, at the end of the day, ikaw din ang mapapahamak. Hindi madaling kumita ng dollar, kabayan. Be wise, be smart, lalong-lalo na pag dumaan po tayo sa mga agency at sa mga consultant. Hindi po lahat honest business po yan. Pera-pera po. Nakakalungkot po ang nangyari sa kanila. Nabudol po sila ng isang ahensya dito sa Canada. At sana yung dinemand nila na refund ay maibalik sa kanila kahit papano. Sana po nakatulong ang video na to sa mga ngarap na mag-apply abroad. Hindi lang dito sa Canada, kundi sa ibang bansa din. Pag-aralan pong mabuti ang ating move. Sayang ang pera. Maraming salamat po sa pagpapanood. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Share na rin natin para aware ang iba. Sa susunod na video ulit, maraming salamat po. God bless. Bye! Ingat!